Sa puntong ito ng ating balitaan, tunguhin natin ang Senado dahil may pagdinig ho sila ukol sa pagtalakay sa usapin ng kalagayan ng bansa, lalo na yung problema sa langis. Ang Palasyo Malacanang kasi ay hinihimok na maglabas ng konkretong plano para naman sa lumalalang krisis sa ating bansa. May balita si Bombo Angelo Ganon. Bombo Dennis, kasalukuyang isinasagawa na ang unang pagdinig ng Ad Hoc Committee o Protect Committee kaugnay ng epekto sa bansa ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng kasalukuyang digmaan sa Middle East. Diniluhan ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang ilatag ang kanilang contingency plan para pag-isahin at makabuo ng konkretong plano upang tugunan ng lumalalang krisis sa bansa. Sa kanyang opening statement, binigyan diin ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, ang tungkulin ng Senado na bantayan at aksyonan ng mga posibleng epekto ng krisis sa bansa, lalo na sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Ipinunto rin niya na malinaw nang nararamdaman sa bansa ang epekto ng digmaan kahit hindi ito direktang nagaganap sa Pilipinas. Kabilang ang pagtaas ng presyo ng langis na isang mabigat na pasanin sa transport sector, gayon din sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa mga apektadong bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Objectives of this hearing are clear and specific. First, we will determine the full extent of the economic and sectoral impact of the ongoing conflict on the Philippines. Second, we will assess the readiness of government agencies in managing potential disruptions in energy supply, inflation, and employment. Muli naman iminungkahi ni Senator Bam Aquino ang pagdideklara ng State of National Emergency upang agarang maaksyonan ng krisis na dinadanas ng bansa. Sa pamamagitan nito, maaaring patupad ng price ceiling sa mga pangunahing bilihin upang maprotektahan ng mga micro, small and medium entrepreneurs na apektado din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Habang mariing ginit ni Senator Risa Hontiveros na hindi sapat na monitoring lang ang ginagawa ng gobyerno sa kasalukuyang sitwasyon, kung kaya't hinimok ng senador ang Palasyo Malacanang na maglabas ng konkretong plano sa lumalalang krisis na pinagdadaanan ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Hindi naman sinusukat lamang ng krisis na ito ang tibay ng ekonomiya. Ang sinusubok dito ay ang uri ng pamamahala. So dapat aminin na ng Malacanang, gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon? At ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno kung lumala pa ito? Dahil ang kailangan ng bansa ngayon ay malinaw at agarang solusyon. Samantala, Bombo Dennis, binigyan tiin naman ni Senator Loren Ligarda na dapat umanong agarang matukoy ng mga ahensya ang mga pondo mula sa 2025 at 2026 national budget na maaaring magamit para matugunan ang pangkalahatang bigat na pasanin ng mamamayan sa kasalukuyang krisis na kinakaharap ng bansa. Ayon kay Ligarda, kung hindi kilalanin ng gobyerno na mayroong krisis na nagaganap sa bansa, hindi rin umano gagalaw ang lahat ng ahensya para tugunan ito. Kung nanyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Loren Ligarda. At ang pinakamahalaga ay alamin magkano ba ang continuing appropriations sa GAA 2025 na maaring gamitin ngayon sa krisis. Pangalawa, ano ba ang nakaprovide sa GAA 2026 na pwedeng gamitin para sa krisis na ito? Huwag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis until we define it as a crisis. We will not act in record time to save our people. So, each agency represented here must act as if we are in a crisis because we are in a crisis. Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. No. Samantala, Bombo Dennis, pagtapos ng isasagawang pagdinig, maglalabas ang komite ng report na ipapadala sa Pangulo para sa kaukulang aksyon. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganon and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.